Wanted, wanted, sweetheart. Wanted, wanted, sweetheart. Yes, we're back and better than before. Go, Broussard. We're back. Go, We're- Broussard. we're- Yeah. Yeah, yeah. Go fight. Go fight and win on fight. Go fight. Sa mga kakwentuhan, mga kaestoryahan, mga kagulitan at mga kakantahan sa radyo, kami po ay nagbabalik muli dito lang sa segment na Dito sa barangay, may binarangay, wanted ka. Sweetheart. Ay. Sige na, tuloy natin ang kwento ni Brandon. So, flashback lang tayo, no? Okay. Ano ba naalala mo sa kanina? Wala akong maalala. Ako yung may ngayon. Meron akong Meron ka amnesia. Okay. Hello. Ang amnesia. Teka. Ano nangyari? Ano nangyari? Ang sabi? Nangyari? Ang sabi ni Brandon ay ito. Ano? Ewan. Sige na, pasok na. Okay. Sige. Ako na nga. Okay, mga kaibigan. Ang bawal na pag-ibig, sabi niya. Kailan ba pwedeng hindi maging bawal? So, sabi niya, mga kaibigan, eto, may asawa siya, napunta siya ng Dubai. Ayan, nag-eksena po kami kanina sa Dubai. Tapos po nangyari na sabi niya puro trabaho, ganyan, nalulungkot siya. At hanggang sa nakilala niya, ang isang babae na nagngangalang Lenlen na napag-alaman niya na high school sweetheart niya. At single pa ito at ang nangyari, ang sabi, nagkaroon ng pagtataksil. Ano? So, ang last na nangyari, mga kaibigan, ano po? Nawala yung script ko. Ano? Ano nangyari? Ano? Sabi niya, ang isang gabi ng pagtataksil ay nagbunga. Nabuntis ko si Len. At napakalaki. Ito sabi niya, mga DJ, napakalaki ng kasalanan ko sa kanya at sa asawa ko, maging sa mga anak namin. Kaya po, nag-usap po kami ni Len ng pagkakataong iyon. Eto, mga kaibigan ng eksena, aming i-dramatize po portray sa inyo para po mas maramdaman ninyo kung gaano kabigat ang pinagdadaanan nitong si Brandon. Len, babe, sorry talaga sa nangyari sa atin. Nakaraan, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako, masyado akong emotional eh. Na-overwhelm ako ng sadness. Hindi ko na masyadong naisip yung sarili ko. Hindi na kita masyadong naisip, pati yung asawa ko, yung mga anak ko. Sobrang nagigilty ako. Okay lang yun. At least, magkasama ma rin naman tayo dito sa Dubai eh. Yun na naman ang gusto ko. At sana naman, sa pag-uwi natin sa Pilipinas, wag mo akong iiwanan na. Mamahalin mo pa rin ako. At iwanan mo ng asawa mo. Ano? Iwanan mo na siya. Ano ka, hello? Ako na lang, Lee. Sasama ko sa'yo. Hindi nagtatarang yung asawa ko. Pumalakad. Ayun na nga ang problema. Nagwala diba? yun. Masyadong mabungangang asawa mo. Ako hindi. Mabait ako. Ayos lang yun. Kasi, para naman sa mga anak namin, lahat naman pwedeng kayanin ko, di ba? Ay nako, minsan nakakasawa, napapagod din ang puso. Favorite line mo yan, ah. Kailan napagod ang puso mo? Siyempre, kapag wala na siyang oras sa'yo. Napagod na ba ang puso mo? Napapagod ang puso, tinatamad, kailangan i-recharge. Okay, mga kaibigan, nangyari po. Nagdududuwal. Itong si... Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ay, may nakain yata akong panis. Pero hindi naman kanina. Ayos naman yun eh. Tapatin mo nga ako. Tapatin mo ako, Ano? Len. Oh, nakatapat na ako sa'yo. Oh, anong gagawin ko pa? Nakatapat na. Ano pa? Buntis ka ba? Oo. 2 linggo na. Oh! Ano? Kaalaking problema nito. Hindi! Maliit pa lang maliit pa lang siya. Hindi pa malaki, 2 linggo pa lang, malaki na agad. Palaglag natin. Hindi pwede! Ano ka ba? Kasalanan sa Diyos yan. Palaglag natin. Hindi, ayoko. Gusto kong anak ko. Panagutan mo ako, Brandon. Iwanan mo ng asawa mo at magsama na tayo sa Pilipinas. Dali! Hindi kita pwedeng panagutan. Alam mo naman, from the very start, alam mo na may asawa ako. Ewan ko ba naman sa'yo, ba't pumatol ka pa sa akin? Ang babastos na to! Ikaw kaya ang sa akin!
mag-isa ako dito? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Mga kaibigan, anong nangyari po? Ang sabi, eto nag-usap ang mag-asawa sa chat. Kamustahan, sweet, ganyan. Have Eksena. you checked your email this morning, Mulder? No, why? Because I received something unsettling and I wondered if you've gotten it too. Kumusta mga bata dyan? Ayos na naman sila, ha, dito. Kumusta ka Pasensya naman na, dyan, ha? pasensya na medyo naantala yung padala ko kasi itong mga sweldo namin nadi-delay. Okay lang, Han. Basta ang masaya. Tapos affected pa kami ng Masaya ka gera. dyan, okay lang naman. Meron kasing yung mga gerang nagaganap. Oo nga, balita ko nga eh. Nadideport na nga iba natin kababayan dito. Kaya Ano? nga, panood mo na ba yung sa TV? Maraming mga pinauwing mga Pinoy. Oo nga, yung iba Pitong natin mga buti kaibigan nga. nandito na. Buti nga, hindi ako napasama sa ganun, babe. Oo nga, Salamat. Han, ang ingi naman dyan. Ano ba yan? Kasi dito sa office ko, maraming mga tao dito. Oo nga, mga foreigner, hindi ka nagdudugo ng ilong ko dito. Oo, gusto ng pansin ng babe. Oh, kamusta yung aso ko? Ay, ayos naman yung aso mo dito, tumatahol pa, buhay pa. Mataba na ba? Ay, basta tumatahol pa. Gusto ko pag uwi ko, mataba yun Ay, na. yaan mo, magpadala ka ng maraming chocolate. Si Junior pala, si Junior. Ayos naman. Gusto ko makita si Junior. Pakita mo si Junior. Tulog si Junior. At nagigisingin ko, Junior! Junior! Iharap mo siya sa camera, hindi ko makita eh. Ay, ito si Junior. Junior, ito, tati mo. Laki na, no? Laki na ni Junior. Si Junior ba yan? Teka lang, Han. Parang namapasi ko sa'yo ngayon, nangangayayat ka na. Bakit? May problema ba? May gusto ka ba sabihin sa akin? Hindi. Wala naman. Wala. Ay, naku! Ganyan mga pabulil-bulil ka, meron yan. Hindi mahal, wala. Ay, naku, wag mo na itago. Sabihin mo na yan. Kundi, Hindi, ano lang ako na... pupuntahan kita dyan. Nasasamid lang. Wag ka pupunta dito. Damo. Ayaw mapapuntahin dyan. May tinatago ka, no? At yung Ay! mga kaibigan na nangyari, ang sabi, madideport na po sa Pinas itong si Lenlen. At ang nangyari po, nag-usap muli si Lenlen at saka si Brandon. Brandon, ayokong umuwi ng Pilipinas na hindi ka kasama. Ayoko. I'm sorry, Len. Sinabi ko, from the very start, sinabi ko sa'yo, mahal ko ang family ko at ayaw ko sirain ng pamilya ko. Ayoko naman eh. Ayos ka naman eh, Brandon. Gusto mo umuwi ka ng Pinas mag-isa mo, sinisira mo ang pamilya ko, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ikaw, di, may kasalanan. Pinuntas mo ako. Ano ka ba? Kasi pumayag ka. Akalain ko ba? Ay, masarap eh. Masarap. Masarap kang Masarap. mahalin. So magdusa ka ng sarap ngayon. Masarap kang mahalin, Brandon. Magdusa ka lang ngayon ng sarap. Anyway, sige. Samahan mo ako. Pag uwi mo ng Pinas, suportahan naman kita. Yun na nga lang. Mahati na yung padala ko sa pamilya ko dahil sa'yo. Brandon, sumama ka na sa akin. Iwanan mo ng asawa mong bungangera. Huwag ka na to sumama. Hindi ako pwede. na lang, mahalin mo. Hindi pwede, Len. Mahal ko ang pamilya ko, ayaw kong masira ang pamilya ko. Sorry. At na-deport na nga sa Pilipinas itong si Lenlen. Helicopter 1 reporting heavy traffic. Inihagis na po siya. Parang umatot lamang yung aeroplano. Inihagis na po siya Ganun kabilis. sa Pinas. Okay. At eto mga kaibigan, nahalata na ni Mrs. ang nangyayari. Dahil nga po, nabawasan ng support, nahati, ayan, kaya nag-usap na, medyo nagbububong nga na si Mrs. sa nagkaroon na sila ng fighting scene sa kanilang pag-uusap. Nawala na ang sweetness nila sa isa't isa dahil sa problemang dumating sa kanila. Eto mga kaibigan ng eksena. Bakit kulang lagi ang pinapadala mo sa amin? Bakit lagi kulang na lamang? Wala ka lang Ako nagtatrabaho dito. Kasusan mo! Nagtatrabaho ako, nagpapakahirap ako dito kung ano nang iniisip mo sa akin. Tama, kulang ang padala mo. Kulang ang Mabuti chocolate. nga kayo dyan. Magkakasama kayo kung mag-isa ako dito.
Lahat ginagawa ko para sa pamilya natin, tapos ganyan pa sinasabi mo sa akin. Ako nahihirapan ako dito, hindi ko na alam gagawin ko, mababaliw na nga ako dito. Alam ko may ginagawa kang kataksilan sa akin. Wala akong ginagawang masama, bakit lagi ganyan iniisip mo? Meron! Wala nga eh. Brandon! Kalahati na lang pinadala mo sweldo. Ano yun? Sabi ko naman sa'yo, nadidala yung sweldo namin. Ay, bakit yun naman na? Anong gusto mo? Umuwi na lang ako ng Pinas, mag-tricycle dyan. Umuwi ka na nga! Umuwi ka na! Magtalisikal ka na dito! Gusto ko, magtanim na lang ako ng kamote dyan sa... Mabuti pa! Mabuti pa! Alam mo, naririndi ako sa'yo eh. Sa kanila tayo mag-usap. Sa kanila ulo ko sa'yo. Mga kaibigan, nag-chat naman uli sila ni Len. Ayan, sila naman. Sweet naman si Len. Ay, Len, nag-away kami ng misis ko. Sabi ko na sa'yo eh. Tayo na lang magsama. Iwanan Sobrang mo na. malungkot ako. Nag-iba na siya. Iwanan mo na siya. Hindi na niya ako naiintindihan. Hindi na siya nakikinig sa akin. Lahat na lang. Tiyan ko, tingnan mo. Hindi na niya ako inuunawa. Tiyan ko, tingnan mo. Tiyan ko, huwag ka nga dyan. Tingnan mo tiyan ko. Ba't nakinilan siyan mo? Ang laki na, di ba? Malaki na. Lalabas na ito. Bintog na ang tiyan mo. Teka. Ano ba pangalan natin dyan pag umabas yan? Ingatan mo yun, ha? The Brandlin. Tandaan mo, anak ko rin yan. Brandlin ang papangalan ko. Kasunod lang ang pangalan natin. Brandon at Lennon. Bakit ba? Anong ba na ba? Alam mo na ba ang babae lalaki anak natin? Ay, hindi kahit lalaki. Brandlin. Ikaw, sasari ka. Pero, sige. Pag-uwi ko, magkita na lang tayo, ha? Pauwi na ako next month, eh. Yes! Sige, hintayin kita, ha? Nag-vacation ako para Christmas naman. Pa-experience ako ng Christmas uli sa Pinas. Namimiss ko na kasi talaga dyan. Pero huwag sabihin sa misis ko, ha. Yari tayo pag nalaman niya. Okay. Hindi ko talaga sasabihin si Lokang yun. At yan naman po mga kaibigan ng problema. Ito na po namin puputulin, ha. Ito magsasalita muna si Brandon. Ay, ang hirap pala ng ganito. Sakit ng ulo. Di ko alam kung sinong pipiliin ko sa dalawa. May magkaiba silang ugali. Ito, napakabait nung isa. Napaka-sweet niya. Ang lambing-lambing niya, asar niya alagaan. Pero yung isa, gusto ko siya alagaan pero binubungangaan niya ako. Hindi ko alam gagawin ko. Sakit talaga ng ulo. Buti pa, nauna na lang sana dumating itong si Lenny. Kaysa sa asawa kong bungangera. Ayos, ha? Talaga naman na babaero si Brandon, no? Napakagwapo mo, Brandon. Ang sarap naman ng ganap na ganun. Ano? Feeling nyo, gapo nyo, no? Feeling nyo, no? Ano? Day, joke lang. Hindi po. Masarap ba? Yung sakit nga ng ulo. Gusto nyo ganun, Parang kahit pa paano nalalagay ko yung sarili ko doon sa, kalalagay ni Brenda. Oo, na-analyze nyo yung pwede nyong gawin. Kaya ba talagang dapat gawin? At ano yung dapat na ginawa? Kaya nga eh. At saka may reason naman. Minsan, kung bakit nagiging maingay yung babae. Kasi, siyempre, nakaramdam siya na parang may something parang wrong. Lalo na kasi pagka alam mo, ganito yan. Kapag close na close kayo, tapos biglang may nagbago, kahit konti lang, ramdam yun ng isa. Naramdam. Ramdam yun. Nako talaga. Kaya ikaw, Brendo, ramdam yun eh. Oo nga, wag ka na kasi magpalusot. Nako. Tapos i-reason out mo na sasabihin mo, mas mabait yung isa, natural. Ano nga? Natural. Oo. Magsisweet-sweetan yun sila. Kasi sila na pamilya ninyo. Oo. Ha? Ay nako, si Junior kawawa. Ako ba naman, gwapong-gwapo. Tapos aso mo, di ba? So, mangyayari lang dito sa'yo, Brandon, tanggapin mo na lang na nagkamali ka. No? Tanggapin mo na sorry ka. Di ba? Mag-sorry. Gusto ko na basahin yung mga mensahe dito sa atin. Sige, mamaya ako mag-advise pa. Okay. Sabi dito kasi ako, nagagalit ako eh. Sabi dito. Ano? Sige. Alam niyo ba, ako anong pangalan na lang ng baby? Ano? Romel Jr. na lamang. Ganda ng tawa. Okay ba? Sino nag-text na yun? Si Miss E. Ewan ko, ba't Romel?
Ba't Sari, ikaw, personal. Sari-sari ka, Miss Tia? Personal na ba yan? Ang bilis namang lumaki ng tiyan ni Lenlen. sabi Bilis lumaki? Yeah, DJ Kaalis lang? Kyle. DJ Bruce, alam niyo pa parang katulad po yan sa dramang Kung Ako'y Iiwan Mo. Ganyan na ganyan din po yung story. Sorry, hindi ko napapanood iba yan. lang. Oo, may pagkakahawig na siguro. Meron ba? Meron? May pagkakahawig naman pala siya ng content. Hindi ko napapanood yan eh. Pasensya na, hindi ko na napapanood mga teleserye ngayon. At dapat po ay yung pinapanood ni Kuya Brandon para malaman niya. Yun. Ayan, Brandon, Brandon, manood panoorin mo ka. daw yun. Yung Kung Ako'y Iiwan Mo para malaman mo kung ano talaga ang dapat mong gawin. Ito pa, mapapanggit to ni Brandon sa YouTube na. Kasi hindi po naman tayo napapakinggan ng live sa ere. So, advice na naman natin si Brandon na maganda-ganda. Ano, Brandon, advice ko sa'yo, magpakita ka sa iyong asawa, tapos medyo, yung bang sabihin mo sa kanya na nadala ka ng tukso. Ayan, na hindi mo kinaya yung dating at hindi mo kasi pinagandaan. At naniniwala ako kung nagmamahalan kayo, mas maiintindihan ka niya, no? Kaya huwag kang matakot. Dahil ang takot ay sinyalis siya ng kaduwagan, no? At sa mga kalalakihan, hindi tayo matakotin. Di ba? Dahil likas sa atin na matatapang tayo eh, no? Hindi lamang yung tapang physically, kailangan Oo, tama. may tapang din tayo harapin yung mga pagkakamali natin. Kaya pagiging isang tatay mo, pagiging isang daddy, panindigan mo yung mga ginagawa mo sa buhay mo. Okay? So, nagkamali ka, wala na tayong magagawa dyan, kundi tanggapin na nagkamali. Sabihin mo yan sa asawa mo na nagkamali ka. And then, ito ang pangalan niya, si Len, no? Si Lenlen. Oh, Lenlen. Wala siya talagang ibang gagawin sa'yo, kundi masira yung family mo. So, wag mo Mahal kayo, yun. hindi gagawin nyo nasirain kayong mag-asawa. At saka naniniwala ako doon na sa sinabi mo, no, na napakalaki ng kasalanan na gawa mo. So, alam mo yun sa sarili mo eh. Kaya lang minsan justify mo yung pagkakamali mo. Napakalaki na nagawa mong kasalanan mo sa asawa mo. Napakalaki na nagawa mong kasalanan sa pinakailam mo si Lenlen. Napakalaki rin ng kasalanan mo sa mga anak mo. At napakalaki rin ng kasalanan mo sa buong mundo. Grabe. Talagang dinamay na lahat. Buong mundo na. Agad-agad. Universal. Universal scene. Hindi kasi imagine mo yung consequence sa mangyayari niyan. Siyempre, kung alam mo, broken family na, tapos yung anak mo mapapariwara, tapos magiging salot sa lipunan, di ba? Yung mga ganun. Tapos yung government natin mahihirapan na mag-intindi sa mga nagiging pariwara sa lipunan. Di ba? Gusto ko kasalanan mo rin sa society yan at sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dahil, ayun, uy, Kyle, ano sabi mo? Ayan, okay. May kausap po sa phone si Kyle. So mga kaibigan, yun po kasi isipin naman natin mas mahabang pananaw sa buhay. Hindi lamang po yung ngayon ng mga pansamantala lang na nangyayari. Kaya Brandon, yun na lang masasabi ko sa'yo. Napakaganda at binigyan ka ng magandang trabaho. Sana naman mag-concentrate ka at mag-focus ka sa dreams ninyo ng mag-asawa. Kung bakit ka pumunta dyan, alam ko may dreams kayo. Kaya doon ka lang mag-stick, no? Ang maging focus mo yung family mo na lamang, Oo, diba? Kung ano yung dahilan mo kung bakit ka ng ibang bansa, tingnan mo muna yung naging ugat bakit ka napunta diyan. Hindi yung kung ano yung kasalukuyan mong kinakaharap. Hindi yun reason eh, di ba? Tama? Di ba? Yung kung ano yung nakaraan na dahilan mo bakit ka ngayon naandyan. Yun kasi naging problema mo ngayon na hindi mo na napagtutuunan ng pansin. Iba Review na yung the focus plan. mo. O review. At ito, may mga nag-message pa rin sa atin. Yan, pinaglaruan nyo lamang yung kanta. Pinaglaro. Yung kanta daw nila. Teka, wala na tayong oras. Hindi na natin mga kanta to. Wala na tayong oras, Kyle. Oo Tingnan nga. mo, makakain natin oras Ayun na. nga, overtime Ikaw na. kasi kinakausap mo pa yung mga tumatawag. Oo nga eh. Kasi naman tumawag ito, tawag ng tawag. Di naman Mo kasi sumasagot. kinakausap. Ayan. Mo kasi kinakausap. Hindi ka Alam mo, nasasagot eh. program tayo. Gusto mo ba mag-away tayo? Gano'n, sige. Ito, sabi pa ng ilan, sige na. Ayan, sana po, DJ, kayo na lang po maghapon na mag-DJ dyan para naman masaya. Huwag naman. Ayan, grabe naman, pagurin pa kami. Ayan, Papatayin nyo naman kami Para yan. naman po, ayan, masaya. Kalurky naman po kasi. Pag ito naman po makasama ko dito sa work, yan, sina Tita Jory Momay, and best friend. Tinamaan ng bonggang-bongga ng music nyo na single kasi. Masarap man maging single, di ba? Masarap naman. Okay, so
Ano, may time pa ba tayo para sa ating singing career? Wala na yata eh. Ikaw kasi, kinausap mo pa Tanong yun lang nasa eh. phone. Hindi, marami kayo sinabi lamang. Kaya nga ako nagsasalita kasi may kausap ka pa. At least, dami yung sinabi. Bida Okay kayo na. ngayon. Ikaw kasi, ikaw may kasalanan yan. Pero mag-next song pa naman tayo. Next song, sige. Next Ano song. na? Ano gagawin natin? Dali, decide! At kayo, wherever may be, baby. Ikaw mag-decide. Sige, next song na nga lang. Huwag na nga lang. Ang tagal. Ito na nga, pasok ko na. Bahala ka. Kakanta daw po si Kyle. Kakanta daw po siya mga kaibigan ng song ni Chad Borana, Ikaw Lang. At para daw po yan kay Marco at sa asawa niya. Ikaw lang Ayun eh. ang pag-ibig sa buhay ko. Ngunit bakit ka naman ganyan? Ang tiwala sa akin. Ayan. Mahal na mahal pa kita. Tunay ito aking sinta. Di ko upas kailan pa man. Kahit tanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, Ikaw lang ang panaginip ko. pag ako'y gising na, Ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapiling, asahan mo sa iyo pa rin ang pusong ito na iyong inangkin. Miss you. I miss Mama, you! chup, Mama, chup. chup, chup! Hugs. Ikaw lang ang tanging minamahal ko. Huwag makinig kanino man. Ikaw lang man at wala nang iba. Sana'y maniwala ka na. Tunay ito aking sinta. Bakit lumabas eh? Hindi ko bupas kailan pa man. Kahit tanong mo kanino man, Late yung lyrics. mahal kitang talaga. Bakit lumabas, bastos? Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko. Ikaw ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw lang ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapiling, asahan mong sa iyo pa rin ang pusong ito iyong inangkin. Sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapiling, asahan mong sa iyo pa rin ang pusong ito na iyong inangkin. Talagang totoong totoo ang lyrics ng song na yan. Talaga, para sa yan, aking sinta. Naman, sino yun? Joke. Meron yun. Yes, still 105.5 DW. Oh, man, nakasama niyo ulit, DJ Kyle. Yung DJ Bruzo. For love and manners, sucks. Tulog ko. Then, riding in tandem to. Wala nyo, love and matters na, no? Yes, thank you guys. Bye-bye. Mamaya, 46 natin Love and Matters of the the Heart. Heart. I'll be back. At ang tabianan. Enjoy your weekend. OM Express. DJ Rock. The best music here on
You are 105, number one.